Narito ang pinakabagong update tungkol sa Bagyong Paulo. Ito ay may kategoryang tropical depression ngunit ngayong araw ay nag-intensify bilang tropical storm. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 65 km per hour na may pagbugsong umaabot sa bilis na 90 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Pinaghahandaan na natin ang paglapit ng Bagyong Paulo na bahagyang bumilis sa kanyang pagkilos. Huling namataan nito sa 625 kilometro silangan ng Infanta, Quezon. Kapansin-pansin ang paglapit nito sa ating kalupaan at nagdudulot na ng maulap na papawirin at pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Base sa aming pagsusuri, tatawid ang Bagyong Paulo sa Luzon. Sa pinakabagong track, mapapanatili nito ang tropical storm category ngayong umaga hanggang mamayang hapon. Bukas ng umaga, October 3, Biyernes, mag-i-intensify ito bilang severe tropical storm, malapit na sa ating kalupaan at ramdam na ang hangin nito. Sa puntong ito, asahan na ang signal number 3 sa posibleng daanan ng sentro ng Bagyong Paulo. Maiksi na lang ang palugit upang makapaghanda dahil inaasahan natin na sa Biyernes ng hapon ay posibleng maglandfall ito sa Isabela o sa hilagang bahagi ng Aurora, pagsapit ng 2 p.m. Sa October 4, Sabado, 2 a.m. Inaasahan na nakatawid na ito ng ating kalupaan at nasa kanlurang bahagi na ng Luzon at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pang oras. Ngunit manatiling alerto at updated dahil posibleng magbago ang track. Makikita natin ang sakop ng cone of probability na siyang posibleng daanan ng bagyo. Kaya sa sakop ng cone of responsibility, maging alerto upang makaiwas sa malubhang epekto. Inaasahan natin ang malakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour kapag naging severe tropical storm category ito bago maglandfall. Para sa kahandaan, himayin natin ang posibleng daanan ng sentro ng Bagyong Paulo. Sa kasalukuyan, nasa silangang bahagi ito ng ating bansa at kapansin-pansin na habang kumikilos ito palapit ng ating kalupaan, lumalakas ito at lumalawak ang sakop na nangangahulugan na lumakas ang Bagyong Paulo. Posible itong maglandfall sa Isabela sa Biyernes, kaya asahan na ang signal number 3 sa nasabing lugar. Taglay din ito ang malawakang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mababang lugar at mabundok na lugar. Dahil sa inaasahan natin na ang Isabela ang posibleng tamaan ng sentro ng bagyo, pinaghahanda na natin ang mga lugar ng Palanan, Ilagan, Nagilian, Aurora, Malig, Gamo, Cabagan, Cawayan City, Santiago City, San Agustin, Sierra Madre sa paglandfall ng Bagyong Paulo na may taglay na hanging posibleng umabot sa 120 km per hour kung saan nakataas ang signal number 3. Sa mga susunod na oras, dadaan naman ito sa Mountain Province o sa mga kalapit na lugar tulad ng Kalinga o Ifugao. Ang mga nabanggit na lugar ay dapat maging alerto dahil dito posibleng dumaan ang sentro ng bagyo. Kaya pinaghahanda na natin ang mga lugar ng Pinukpok, Tabok, Limos Gobgob, Mountain Sitelo, Mountain Apayao, Bontoc, Mount Ampalawag, Bauco, Banawe, Mount Binhagan, Mount Pulag. Sa mga susunod pang oras, posibleng daanan nito ang Ilocos Sur o Abra. Kaya sa sakop ng nasabing lalawigan, maging alerto dahil sa nasabing lugar ang posibleng daanan ng sentro ng Bagyong Paulo. Pinaghahanda natin dahil dito ang pinakamalakas na hangin ang mararanasan na maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Samantala, ang mga kalapit pang lugar ay asahan din ng malakas na hangin, kaya naman nakataas din ang signal number 2 at posibleng magtaas pa ng signal. Kaya manatiling nakaantabay sa mga bagong ulat panahon. Dahil sa Bagyong Paulo na papalapit sa kalupaan, mayroon na tayong nakataas na signal number 1 sa Luzon, sa eastern at central portions ng Isabela, Alicia, San Mateo, Aurora, San Mariano, Ramon, Nagilian, Dinapigue, Rojas, San Guillermo, Luna, City of Cawayan, Etiague, Ilagan City, Angadanan, Benito Sullivan, City of Santiago, Reina Mercedes, San Agustin, San Manuel, Palanan, Cabatuan, Quirino, Gamu, San Isidro, Cordon, Jones, Burgos, Maconacon, Divilacan, Tumawini, Quirino, sa northern at central portions ng Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora, San Luis, at sa northern portion ng Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban. Viga. Ang mga nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng hanging may lakas na 39 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 61 km per hour na may warning lead time na 36 hours.
Sa mga susunod na oras, posibleng magtaas ng wind signal kaya manatiling updated sa mga bagong ulat panahon. Para maging updated, mag-subscribe sa aming YouTube channel para ma-notify sa mga ilalabas naming update. Dahil mayroon tayong minomonitor na bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa, mayroon din tayong weather advisory, ngayon hanggang bukas ng hapon, kung saan 100 to 200 mm na pag-ulan ang maaaring maranasan sa Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Aurora, Apayao, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Nueva Vizcaya. Samantala, 50 to 100 mm rin naman ang ating inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, at Bataan. Pagsapit naman ng Biyernes ng tanghali hanggang Sabado ng hapon, inaasahan natin na nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa ang Bagyong Paulo, kaya nakataas naman ang weather advisory natin sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa Ilocos Sur at La Union, kung saan inaasahan natin ang 100 to 200 mm rain dahil sa epekto pa rin ng Bagyong Paulo. Samantala, 50 to 100 mm rain naman ang ating inaasahan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Pangasinan, at Ifugao. Ang hindi nabanggit na lugar ay hindi nangangahulugan na hindi na makakaranas ng pag-ulan. Makakaranas pa rin kayo ng maulap na papawirin at pag-ulan dahil sa malawak ang sakop ng bagyo na pasok sa cone of probability. Kaya ang aming paalala ay maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas upang makapaghanda ng maaga. Ingat po mga kababayan. Naway ligtas kayo sa pagdaan ng bagyo. Mag-ingat po kayo palagi. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Dahil sa bagyong papalapit sa kalupaan, ngayong hapon at gabi, inaasahan ng maulap na papawirin at tuloy-tuloy na pag-ulan sa Aurora, Quirino, Isabela, Cagayan Valley, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Kalinga, Abra, at Apayao. Mas malapit na ang bagyo sa ating kalupaan at hagip na nito ang mga nabanggit na lugar na nagdudulot ng pag-ulan at maulap na papawirin dahil sa mga cloud cluster nito. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang pagsikat ng araw ngunit nariyan pa rin ang maulap na papawirin dahil sa trap ng bagyo o extension ng kalupaan na associated pa rin sa hanging easterlies na nagpapalakas ng pagbuo ng bagyo o pagdevelop ng masamang panahon sa ating karagatan. Kaya naman, ang Quezon Province at Bicol Region ay makakaranas din ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng bagyo na nasa silangang bahagi ng ating bansa. Maging alerto sa biglaang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Kung lalabas ng tahanan, ugaliing magdala ng panangga sa biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa epekto ng bagyo at hanging easterlies. Sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, inaasahan pa rin ang maaliwalas na panahon na maaaring makaranas ng mainit na panahon, kabilang ang Marinduque at Romblon. Hindi natin inaalis ang posibleng makaranas ng maulap na papawirin sa hapon at gabi dahil sa trap ng bagyo dahil sa paglapit nito sa ating bansa. Samantala, para sa lagay ng panahon sa Visayas, inaasahan pa rin ang improving weather conditions, ngunit sa hapon at gabi, makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Kaya ang payo sa ating mga kababayan ay maging alerto at handa sa biglaang buhos ng ulan at matinding sikat ng araw sa umaga. Ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, at Siquijor ay dapat maging alerto palagi sa biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa paghila ng Bagyong Paulo sa hanging nanggagaling sa Timog Mindanao. Para sa lagay ng panahon sa Mindanao, makakaranas pa rin ng mainit na panahon ng ating mga kababayan na posibleng umabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging temperatura dahil wala naman tayong namamataan na magpapaulan. Ngunit maging alerto pa rin sa hapon at gabi dahil may inaasahan pa rin tayong mga cloud cluster pagsapit ng hapon at gabi dahil naman yan sa epekto ng hanging easterlies na patuloy pa rin ang pag-iral sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya ang ating mga kababayan sa Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Socsargen, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Tawi-Tawi, Sulu, at Basilan ay makakaranas pa rin ng mainit na panahon at maging alerto lang po sa hapon at gabi dahil sa epekto ng hanging easterlies. Samantala, para naman sa lagay ng panahon sa Palawan, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon dahil wala ng epekto ang hanging habagat sa kanluran ng ating bansa kaya nakakaranas pa rin tayo ng maaliwalas na panahon. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan ngunit iba yung paghahanda pa rin dahil sa mayroon tayong minomonitor na bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa na inaasahan natin sa mga susunod na oras ay maaaring magpataas ng alon ng ating baybayin dahil sa paglapit nito sa ating kalupaan.
Kapansin-pansin na ang pagtaas ng alon sa sakop ng Bagyong Paulo. Kaya sa ating mga kababayan, maging alerto at manatiling makinig sa abiso upang makaiwas sa masamang epekto ng ating karagatan. Mayroon na tayong babala sa pagtaas ng alon sa ating dalampasigan na 1 hanggang 2 meters na storm surge ang ating inaasahan sa palapit na Bagyong Paulo sa ating kalupaan. Kaya maging alerto at updated mga kababayan. Yan ang pinakabagong update sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa at sa bagyong ating minomonitor. Ingat po mga kababayan at manatiling updated. God bless us all. Mag-ingat po kayo palagi at manatiling ligtas.